Paano nga ba maging mabuting magulang sa age of social media? Ito raw ngayon ang malaking habon sa loob ng tahanan matapos ang malagim na school shooting sa Tacloban. Narito ang agenda report ni Mai Rodriguez. Maging wake-up call sana para sa mga magulang ang trahedya sa Tacloban. Yan ang panawagan ng maraming mambabatas at opisyal, lalo na tila sunod-sunod ang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Maaring tinatanong din natin, how do we become better parents in the age of social media? Nakausap namin sa Midday Report si psychologist at teacher na si Rhea Villa tungkol sa safe space para sa mga bata. This has forced us to ask difficult questions because it's not only a school issue, it's not just about security measures, but it's also a family issue, a parenting issue. We better parent our children by building a relationship where they feel safe talking to us. Not only when they've done something wrong, but especially when they're struggling. Hindi muna napapunish, nare-reject, or na-judge. And research consistently shows na pag may emotional safety, it's one of the strongest protective factors for a child's mental health. All forms of content is right at their fingertips. How do we even begin? And what are the conversations that we should be having with our kids today? We have to create opportunities to support them before the problem becomes bigger. Lumalabas sa investigasyon na matagal pinlano ang atak sa San Jose National High School sa Tacloban at heavily influenced by online content ang dalawang binatilyong suspect. Nagulat din ang marami nang ibinunyag ng DILG chief ang isang foiled attack ng isang dalagita sa Leyte at nito lang umaga nakansela ang pasok sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng karahasan ng isang estudyante. Sabi ni Psych Rhea, may mga red flags kung ang iyong anak ay mabigat na ang pinagdadaanan. Biggest warning sign is yung noticeable change doon sa behavior ng anak nyo. So rather than looking for one dramatic sign, I encourage parents and teachers to notice changes. So pag bigla siya nag-withdraw or usually naging aggressive siya or nag-lose siya ng interest sa ginagawa niya. Ito naman ang payo ng isang guro at magulang na nakausap namin. Alamin natin kung ano man yung mga nagiging problema nila sa eskwelahan, mga nagiging kaibigan nila. Alamin din natin lahat. Kaibiganin din natin lahat ng kanilang nagiging kaibigan para alam natin at kung sino ang ating lalapitan at tatawagan kung kinakailangan. Dapat sa magbahay pa lang, disiplina na doon natin inuuna. Nagulantang ang lahat sa nangyaring pamamaril sa Tacloban, kaya naku-question ngayon ang seguridad sa mga paaralan na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Pero hindi natin dapat iasa lahat sa gobyerno o sa mga eskwelahan ang pagdidisiplina sa ating mga anak. Ayon sa mga eksperto, pag-aaruga, pagmomonitor at pagdidisiplina ay responsibilidad ng mga magulang. Para sa Agenda, Mai Rodriguez, Bilyonaryo News Channel.